Ken Chan, nagsalita na sa kontrobersyal na kasong estafa. Sa wakas, nagsalita na si Ken Chan tungkol sa kasong syndicated estafa na isinampa laban sa kanya sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang kaso ay nag-ugat sa umano'y maanumalyang investment deal na nagkakahalaga ng ₱14 na milyon na may kinalaman sa kanyang negosyo. Sa kanyang social media noong Huwebes ng gabi, Nobyembre 14 na, 2024, naglabas ng pahayag si Ken upang ibahagi ang kanyang panig sa usaping ito. Sa tingin mo, makakatulong kaya ito para mas maunawaan ng publiko ang kanyang sitwasyon? Pinaliwanag ni Ken na hindi siya nandaya ng tao. Sa halip, nalugi ang kanyang negosyo, ang Calf Claws, na nagkaroon ng 3 branches bago ito nagsara. Binanggit din niya na ang ₱14 na milyon na halaga sa kaso ay labis na pinalaki, at hindi pa niya na ibabahagi ang buong detalye. Ano ang palagay mo sa paliwanag ni Ken na ang pagkakalugi ng kanyang negosyo ay hindi sinadya? Dagdag ni Ken, nagtataka sila ng kanyang legal na team kung bakit syndicated estafa ang isinampang kaso, dahil dapat ay umiikot lamang ito sa pagkalugi ng negosyo. Ayon kay Ken, may ebidensya siya laban sa mga taong gusto siyang pabagsakin at plano niyang ibahagi ito sa tamang panahon. Sa tingin mo, makakatulong kaya ang paglabas niya ng ebidensya sa mga susunod na araw? Mariing itinanggi ng kapuso aktor na nanghihingi siya ng pera para sa panloloko, at iginiit na nalugi ang negosyo dahil umano sa mga business partners na nagplano para pabagsakin siya. Naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan at nilinaw na lumalaban siya ng naaayon sa batas. Sa palagay mo, tama ba ang kanyang paniniwala na may mga tao talagang sinadyang sirain ang kanyang negosyo? Sa huli, humingi ng dispensa si Ken sa mga kumpanyang naapektuhan sa kanyang sitwasyon at nagpasalamat sa mga patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kanya. Pinasalamatan din niya ang lahat ng nagdarasal para sa kanyang tagumpay sa gitna ng pagsubok na ito. Gaano kaya kahalaga ang suporta ng pamilya at mga kaibigan sa ganitong sitwasyon?